mapagpala at magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Ngayong umagang ito, napakabuti ng Diyos dahil muli tayo po'y tinawag niya at tayo po'y muling sama-samang magpupuri at sasamba sa ating dakilang Diyos. Nagtitiwala tayo na naririto siya sa ating kalagitnaan at ang kanyang banal na espiritu na siyang patuloy nakikilos sa ating gawain. At sa umagang ito, tayo po'y umawit sa pambungad na awitin. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Sama-sama po nating basahin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa mga awit 150 verse 1 to 6. Purihin si Yahweh. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpa at lira, sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin. Mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog siya'y papurihan. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh. Amen. Tayo po ay manalangin. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila at itinataas ka namin sa umagang ito dahil karapat dapat kang maitaas ang iyong dakilang pangalan sapagkat ikaw po ang aming Diyos na mabuti, banal, makapangyarihan, tapat sa bawat isa po sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, lubos kami nagpapasalamat sa iyo dahil muli kami sama-samang nanonood, nakikinig ng mga salita mo sa umagang ito. Salamat po sa gawain ito, Panginoon, na patuloy na ito iyong pagpalain at manguna ka sa bawat isa po sa amin
Ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming gawain ito, Panginoon. Pangunahan mo po ang lahat ng may mga bahagi sa gawain ito. Pagpalain mo po ang lahat ng mga nakikinig, ang lahat ng mga nanonood, lalo higit, Panginoon, mabless po ang bawat isa sa mga salita mo na aming mapapakinggan. At salamat po sa iyong kadakilaan at sa iyong kabutihan. Sa umagang ito, inahangkin na po namin ang kaayusan at ang katagumpayan ng aming gawain ito, dahil hanggang sa matapos ang aming gawain ito ay kami iyong sasamahan. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Forever.
isang tao, bata o matanda man ang may kaalaman sa salita ng Diyos. Itin mo ito sa ating mga puso't isipan. Ang memory verse natin for the week ay matatagpuan sa mga awit 67 verse 1 to 2. O Diyos, pagpalain kami at kahabagan, kami Panginoon iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Manalangin muna tayo sa umagang ito. Mang banal na may gawa ng langit at lupa, naririto kami, Panginoon, sa umagang ito, tiklop tuhod na lumalapit sa iyo. Yuko ang aming ulo at pikit ang aming mga mata, Panginoon. Naririto, Panginoon, ang iyong mga anak sa harapan mo, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung hindi, wala ka sa amin, Panginoon. Ingatan mo kami lahat, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, yung mga nagtatrabaho, Panginoon. Ganon din sa amin mga kapitbahay, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, ang virus na yan na lumalaganap sa mundong ito, Panginoon. Ingatan mo lahat ang mga tao na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Katulad kay Sister Amy, ang pamilya ni Sister Amy, Panginoon. Ang pamilya ni Porteng, ang pamilya ni Kubako, Panginoon, ni Cecilia, Panginoon, ingatan mo rin siya dahil siyang nagtatrabaho sa kanila, Panginoon. Salamat sa iyo, O Diyos, dahil alam ko na hindi mo kami pababayaan, Panginoon, dahil nariyang ka, Panginoon. Kung kami ay tumatawag sa iyo, Panginoon, hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Nandyan na ang iyong saklulo sa amin, Panginoon. Salamat din, Panginoon, dahil kahit na mahirap ang panahon ngayon, pandemya, Panginoon, mayroon pa rin kami, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan, nariyan pa rin kami, Panginoon, ang iyong gabay sa amin. Hindi kami nawawalan, Panginoon, ng kahit na ng pagkain, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo na ipinagkakaloob mo sa amin. Ito, sa oras na ito, Panginoon, ito'y amin ibinabalik sa iyo, Ama, ang papurit, pasalamat sa iyong dakilang pangalan na si Kristo Jesus. Amen. Isang magandang araw ng pananambahan sa ating pong lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan at sa pagbibigay sa atin ng panibagong buhay upang muli natin siyang papurihan at pasalamatan. Ano po ang magiging reaksyon ninyo kung kayo ay naimbitahan sa isang marangya at magarbong kasalan ng katulad ni Derek Ramsey at Ellen Adarna? Ang kasal daw ay ginawa sa isang napakagandang resort at sila ay gumastos ng milyong-milyong piso. Dumating at nahawakan mo ang imbitasyon. Ano ang gagawin mo? Una siguro, mamamanga ka, magugulat, masusurpresa, di ba? Susunod, iisipin mo kung ano ang isusuot mo. Ano ang sasakyan mo? Dahil excited ka. Nagugulo ang buhay mo. Sabi nga nila, ngayong umaga ay ating pong pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Mateo 22 talatang 1 hanggang 14. Ganito ang sabi. Muling nagsalita sa kanila si Jesus. Sa pamagitan ng talinghaga, sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad dito. Naghandog na isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin niyo sa mga inanyayahan na inahanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit
Hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Umayo sila sa kanilang lakad. Ang isa sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaroon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon, at ipinasusunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan. Masasama't mabubuti, ano pat na puno ang mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasal. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasal? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa, at itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at nangangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinawag ngunit kakaunti ang nahihirang. Ngayong umaga ay nalaman natin na malayang tumatawag ang ating Diyos na makapangyarihan para sa ating kaligtasan. Ating hahatiin ang ating aralin sa 4 na bahagi. Una, ang unang imbitasyon at ang pagtanggi. Ikalawa, imbitasyon ay muling pagtanggi. Ang ikatlong imbitasyon at ang pagtanggap. Pang-apat, bisitang walang tamang kasuotan. Ang unang bahagi at ang pagtanggi, verse 2 and 3, bayaang basahin ko umuuli. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog na isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Kung papansinin natin, ang kasalan noon ay hindi basta isang kasalan lang. Ang kasalang ito ay masyadong magarbo at grande. Ang kainan ay natatapos ng mga ilang araw. Biro nyo na magpakain ka ng bisita ng ilang araw? Hindi biro, lalo na kung sa panahon natin, ngayon na masyadong mahal ang bilihin. Kaya noong unang panahon, pag naimbitahan ka, isang malaking karangalan para sa iyo. Bukod dito, ay naging isang pagsasalo-salo ng isang hari sa kanyang mga kaibigan. Kaya ito ang isang privilege at hindi isang gawain lang. Ang anak na tinutukoy sa ating aralin ay ang ating Mesiyas, na si Jesus, na siyang tinutukoy na bridegroom o lalaking ikakasal. Pinatotohanan ito ni Juan sa kanyang sulat sa 1:28, talatang 31. Kayo na rin ang makapagpapatunay sa sinabi kong hindi ako si Kristo. Sugo lamang akong mauuna sa Kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayun din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayong kinakailangan siya ay maging dakila at ako'y na may mababa. Ay katlong bagay na mapapansin natin sa 2 talata na walang interes na tanggapin ang paanyaya na isang malaking insulto sa hari. Hari ka? Tapos hindi tatanggapin ang paanyaya mo?
Kaya ito ang dahilan kung bakit gumagamit si Jesus ng mga talinghaga para kasuhan ang mga Hudyo sa pagkakaroon ng rebellious heart sa Diyos Ama at Diyos Anak. Tandaan natin na ang panyaya ng Diyos sa kanyang kaharian sa langit ay dapat na maging isang karangalan sa atin at isang pribilehyo. Ang mga tumatanggi, nagpapakita ng pagiging rebelde sa kanyang harapan. Ang mga apostol at tayo man sa ating panahon, nagbabahagi ng kanyang mga salita ay dapat nagpapatuloy sa pagbabahagi at pag-iimbita dahil kung tayo ay tatanggihan, hindi kayo ang tinanggihan kung hindi ang Panginoon Diyos nasa inyong harapan. Di ba? Pag nag-share tayo, minsan sa ating kaibigan, kasama sa bahay, o kapitbahay, ganito minsan ang sagot nila. Atin ka sa Bible study. Anong oras ba iyon? 3:00 ng hapon. Ay naku, may pupuntahan ako at may meeting ako. Naku, pagluluto pa ako. Mamamalengke ako noon. Maraming dahilan. Huwag malungkot, di kayo ang tinanggihan, kundi ang Diyos na makapangyarihan. Magpatuloy lang at habaan ang pasensya. Dahil ang Diyos ay patuloy pa rin nag-iimbita. Kalawang imbitasyon at ang muling pagtanggi, verses 4 and 7. Dito sa bahagi ito, muling nag-utos ang hari upang tawagin muli ang mga inanyayahan. Sino yung mga inutusan? Ang mga alipin na nagsimbolo sa mga apostol nagpapahayag ng salita ng Diyos. Dito, sa ikalawang imbitasyon, naging detalye na ang paanyaya, sinabing nakahanda na ang piging, napatay na ang maguya at baka, handa na ang lahat, kaya sila ay pinupunta na. Ngunit sa ikalawang beses, hindi nila pinansin at humayo sa kanilang lakad. Di ba ganyan ang tao? May kanya-kanyang dahilan pag inaanyayahan mo sa Bible study at pananambahan. Wala silang pakialam kung anong masasarap na pagkain ang kanilang kakainin. Ang mahalaga sa kanila, ang kanilang sariling layunin. Sarili muna, bago ang iba. Gusto na masiyahan ang sarili. Ayaw ng responsibilidad at gawain. Gusto basta masaya siya. Walang sakripisyo. Ganyan ang isipan ng mga tao na patuloy na tumatanggi sa tawag ng Diyos. Marami ang hindi naniniwala sa katotohanan ng talinghagang ito sa ating panahon. Hindi nila naiisip na ang pagtanggi sa pag-aanyaya ng Diyos ay isang malaking kasalanan. Kaya tayo nagbabahagi ay dapat nagpapatuloy, di tumitigil dahil di pa nila nakikita ang katotohanan. Ay katlong bahagi ng ating aralin ay pagtanggap sa imbitasyon sa verse 8. Ang kasalan ay handa na, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inimbita. Ang kanilang kasalanan. Tinanggihan muli ang imbitasyon ng biyaya na nagbibigay ng magandang buhay at kalagayan sa habang panahon. Libre, masarap na mga pagkain, kasalo ang hari. Ngunit muling tinanggihan dahil ang gusto ang sarili nilang kasiyahan, gamitin ang sariling lakas at kaalaman. Sa verses 9 and 10, kaya ano ang naging damdamin ng hari? Nagalit siya at inutusan ang mga alipin na pumunta sa mga lansangan at anyayahan ang lahat ng makita. Mabuti at masama sa mga mata ng ibang tao. Walang pipiliin.
Dahil ang alam ng Diyos na ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo. Ngunit ang Diyos ay tinitignan ang laman ng puso. Dahil ang baka upang iniisip natin na masama ang siyang mabuti at ang mabuti sa ating palagay ang siyang masama. Tandaan natin, mga kapatid, ang kaharian ng langit ay para sa lahat. Walang dapat piliin sa pagbabahagi ng mga salita. Just share. Share the gospel. Bahala ang Diyos na magpalago dahil sa pagdating ng takdang panahon. Diyos ang maghuhusga, maghihiwalay sa masama at sa mabuti, at meron ding mapagtanggap. Walang sinseridad sa pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang katwiran, nakakahiya sa nag-invite. Ay ikaapat na bahagi ng ating aralin ang pagdalo ng binatang walang tamang kasuotan, verses 11 and 13. Nang pumasok ang hari, nakita niya ang isang tao na hindi tama ang suot sa okasyon. Tinanong niya ito, ngunit hindi nakasagot. Kaya inutusan niya ang mga alipin na ilabas ang tao. Gapusin ito at dalhin sa kadiliman upang doon tumangis at nangangalit ang mga ngipin sa hirap na damdamin. Ano ang ibig sabihin nito? Sabi sa Mateo talatang 20, sinabi ko sa inyo, kung ang mga pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang sa pagsunod ng mga eskriba at paraseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Kapag ang pagtanggap sa Diyos at pagsunod ay hindi totoo, pakunwari lang, baka hindi tayo sa langit mapunta, kundi doon sa impyerno. Tandaan po natin, kapag hindi tapat, hindi sincere ang puso natin sa pagsunod sa Diyos, hindi tunay ang pagsamba. Walang kahinatnan ang pagtanggap ng imbitasyon ng Panginoon Diyos. Nakikita ng Diyos ang ating puso at isipan. Alam niya ang lahat ng bagay, kaya muni-munihin mo ang aralin to. Gusto ng Diyos ang katapatan sa pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Natutuwa ang Diyos kung tayo patuloy na namumuhay ng tapat at nagdanais na katulad ni Kristo na maging masunurin sa amang Diyos. Marami ang tinawag at inanyayahan, pero hindi naman sumusunod sa ibig at pamantayan ng Diyos. At may inanyayahan na gumagawa ng maraming mga dahilan at pinili na mamuhay na sa sanlibutan. Ang natira, ang pinili, iniwan ang sariling kagustuhan at sumunod sa Diyos na may pagtitiwala. Ang natirang masunurin ng tapat, ang tatanggap ng buhay na masaya sa walang hanggan. Sa aking pagtatapos, ibig kong iwan ang mga katanungang ito. Tunay mo bang tinanggap ang paanyaya na makasama ka sa kaharian ng Diyos? Nakita mo ba sa ating pag-aaral ng pagtanggap sa paanyaya ng Diyos ng kaligtasan ay isang karangalan at dahil doon ay kasama ka sa masayang pagdiriwang? Kung tinanggap mo siya ng tapat, handa ka bang iwaksi ang sariling interes at self-righteousness at handa kang tanggapin ang kanyang biyaya? Tayo sama-samang magpuri at magpasalamat sa Diyos sa kanyang wagas na pag-ibig. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos na banal, salamat po sa pagbubulay-bulay namin ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming samahan at palakasin.
itanim sa aming mga puso na ikaw lamang ang dapat naming sambahin at papurihan ngayon at magpakailan paman. Amen. Every day they pass me by, I can see it in their eye. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, living fear to fear. Laughter hides their silent cries, only Jesus hears. People need the Lord, people need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world where wrong seems right. What could be too great a cost for sharing life with one who's lost? Through His love our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our lives for people need the Lord. People need the Lord.
po ay manalangin. Diyos naming Ama na makapangyarihan sa lahat, labis po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mga umaapaw na biyayang aming natatanggap mula sa inyo. Itinataas ko po sa iyo ang aming mga sarili na kami ay laging kasihan ng iyong banal na Espiritu na gawin ang nararapat ayon sa iyong kagustuhan. Gawin niyo kaming maging matulungin, makatarungan at matuwid, at nang sa gayoy lagi po kayong manahan sa aming mga puso at isipan. Panatilihin po ninyo kaming mapagpakumbaba at ginagamit ang mga biyaya sa pagtulong sa iba na nangangailangan. Inaangkin po namin ang mga pagpapalang ito at umaasa po kayong aming ibabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri at paglulahati sa iyong dakilang pangalan lamang. Itinataas ko po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus at sa pansamantala naming paghiwa-hiwalay sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, kalwalatian at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you. Give you peace. And give you peace. And give you peace. And give you peace. The Lord make his face to shine upon you. And be gracious unto you. And be gracious. The Lord be gracious.